Sama-sama tayong magiging Saksi! Bago sa saksi, isa pang opisyal ng DepEd ang humarap sa pagdinig ng Kamara at isiniwalat ang umano'y libo-libong pisong perang nakasilid sa mga envelope na natanggap niya noong 2023. Tinalakay rin po sa pagdinig ang 16 million pesos na ginastos umano ng Office of the Vice President para sa mga safe house sa loob ng 11 araw noong 2022. Saksi, si Ian Cruz. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Committee on Good Government, humarap si Attorney Resty Osias na natalagang Director 4 ng DepEd noong panahong kalihim nito si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Osias, nakatanggap umano siya ng 4 na envelope mula Abril hanggang Setyembre ng 2023. Panahong hindi pa siya chairman ng Bids and Awards Committee 6 ng DepEd. Umaabot daw ng tig 12,000 hanggang 15,000 pesos ang laman ng mga envelope na nakuha umano niya kay Noy Asek Sunshine Fajarda. I must be candid about this. I must say I did, but I didn't know because I was new in the department. I thought it was a practice of the department. I didn't know I was summoned to the office of Asek Shine, and then I was given an envelope. And it was later on I found out that there was money in it, but it was not because I was a back member or whatever yet, because I was not at that time. Paglagpas ng Setyembre, wala na raw natanggap si Osias, bagay na pinuna ng isang kongresista. Mukhang sumakto sa panahon na hindi na ginamit ng DepEd yung confidential fund for the last quarter nang pumuputok na issue ng confidential fund. Sa naunang pagdinig ng Kamara, isiniwalat ni dating Education Undersecretary Gloria Humamil Mercado na nakatanggap umano siya noon ng 9 na envelope na may tig 50,000 pesos na laman noong 2023. Reaksyon dito noon ng Vice Presidente, disgruntled o may sama ng loob si Mercado. Nagsolicit daw si Mercado ng 16 million pesos sa isang kumpanya gamit ang pangalan ng Vice nang walang authorization, bagay na itinanggi ni Mercado. Sa pagdinig kanina, tinanong din si dating DepEd spokesman Attorney Michael Poa kung nakatanggap siya ng envelope. May nakuha nga raw siya pero paliwanag ni Poa dahil ito marahil sa mga paluwal niya na 3,000 to 4,000 pesos kapag nagkakaroon ng problema. Do you remember sometime December 2022 or early December, I did receive an envelope, just minimal amount. There were instances that I would receive, but not from Asek Shine. VP gave it to me herself. Sinisika pa ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ni VP Sara, gayon din ng Asek Fajarda sa nabanggit na mga opisyal. Sa pagdinig ng House Committee on Good Government kanina, tinalakay ang 16 million pesos na binayaran ng Office of the Vice President para sa paggamit ng 34 na safe houses sa loob ng 11 araw noong 2022. Ang kada safe house, binayaran mula 250,000 pesos, 500,000 pesos at may dalawang safe house na binayaran ng tig 1 milyong piso bilang renta para lamang sa 11 araw. Para sa 11 days, yung 500,000 para sa isang safe house. Yes, Mr. Chair. Now, if I ask you, how much would that be per day para sa isang safe house? Mr. Chair, it would amount to 45,000 something. 45,454.55 per day. Ano po kayang klaseng safe house ito na 45,000 per day ang rental? Samantalang yung mga ibang magagandang lugar, mas mura pa kaysa rito sa 45,000. Could you give us an idea of that? Mr. Chair, we do not have information on the safe houses. Kinuha ng OVP ang pondo mula sa confidential funds nito. Bahagi ng kontrobersyal na 125 million na pondo na ginastos ang tanggapan ni Vice President Duterte sa loob lamang ng 11 araw. Acknowledgement receipts lamang ang isinumite ng OVP sa Commission on Audit bilang patunay kung paano ginamit ang pondo. Kung titingnan ang mga acknowledgement receipts, ilan dito walang nakalagay na pangalan ng tumanggap ng bayad. Merong hindi mabasa ang pangalan, meron ding hindi pirmado. Ayon sa kinatawan ng COA na si Attorney Gloria Camora, wala na silang ibang detalye tungkol sa mga safe house na ito. Ang nakalagay lamang daw sa OVP Accomplishment Report, ang mga safe houses daw
ay para sa ligtas na pagpapatupad ng OVP initiatives and confidence building. Pinasubpinan na rin ng komite ang 6 na opisyal ng Office of the Vice President na hindi nakadalo sa pagdinig. Hihilingin din nila sa Bureau of Immigration na isama sila sa lookout bulletin. Hinihinga namin ng pahayag si VP Sara at ang Office of the Vice President tungkol dito. Sa position paper na isinumite ng OVP sa House panel, sinabi ng mga opisyal na hindi sila dumalo sa pagdinig dahil hindi na umano ito in aid of legislation. Ang mga data naman daw na itinatanong ay maaari nang maberipika sa pamamagitan ng mga report ng COA. Sa panibagong pahayag ng OVP, sinabi nitong unnecessary o hindi kailangan ng mga pagdinig ng Committee on Good Government at hindi rin daw obligadong pumunta ang mga resource person. Nag-iingat din daw ang OVP sa pagtalakay sa mga isyong pending na sa Korte Suprema dahil sa sub judice rule at dahil posible anilang maka-impluwensya ang pagdinig sa pag-audit ng COA, dapat na rin daw itigil ang mga hearing. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Magkatunggali po sa politika noong 2022 pero nakangiti at nagkamayan pa sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Vice President Leni Robredo na magtagpo sa isang event sa Sorsogon. Saksi, si Jonathan Andal. Nagkamayan, nagngitian, nagbatian. Ganyan ang mabilis na muling pagtatagpo ng kilalang magkaribal sa politika na sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Vice President Leni Robredo dito sa Sorsogon City. Pambihirang pagkakataong nagkasama muli sa publiko sina Marcos at Robredo na naging mahigpit ang tunggalian sa pagka-vice presidente noong eleksyon 2016. Natalo noon ni Robredo si Marcos sa lamang na 263,473 votes. Inapela ito ni Marcos sa Korte Suprema na umuupong Presidential Electoral Tribunal pero hindi siya pinaboran nito. Muling nagharap ang dalawa sa 2022 presidential elections kung saan si Marcos naman ang tumalo kay Robredo na may malaking lamang na boto. Ang resulta tinanggap naman ni Robredo. Si Senate President Cheese Escudero ang naging dahilan ng pagtatagpo ngayon ni Marcos at Robredo. Inibitahan daw ni Escudero si Robredo na samahan siyang salubungin ng Pangulo sa pagpunta nito sa Bicol para ito sa inauguration ng Sorsogon Sports Arena, ang sinasabi ngayong pinakamalaking sports venue sa Bicol region na may 12,000 seating capacity. Symbolic yun dahil sa sports arena kami nagkasama-sama, an odd trio, di ba? At siguro magandang pagpulutan ng aral ng mga politiko yung nangyari. Ika nga, sa karera ng politika, alalahanin natin yung pagiging sportsman, yung pagsunod sa rules and regulations, at yung pagtanggap ng maluwag kung sino ang magwawagi, mananalo ng medalya man o sa kasong ito sa halalan. Naroon din sa pagtitipon si dating Senador Bam Aquino, pamangkin ng pinaslang na si dating Senador Ninoy Aquino na nakalaban din sa politika ng mga Marcos. Si Bam ang naging campaign manager ni Robredo noong eleksyon 2022. Naniniwala si Escudero, simula na ito ng paghilom ng anumang mga sugat sa pagitan ni Robredo at Marcos. Tingin ko rito, unang hakbang tungo sa paghilom ng kung anumang sugat, anumang hindi pagkakaunawaan. Dahil alalahanin ninyo, anumang debate o pagkakaiba namin ng pananaw ay politikal, hindi personal. So mas madaling maghilom yon, mas madaling maayos siguro yon kaysa personal. Sa orihinal na plano, magtatabi si Marcos at Robredo sa upuan sa entablado. Pero matapos makamayan ni Robredo si Marcos, umalis na rin agad ito dahil may appointment pa raw sa Naga. Kilala niyo naman si VP Leni, ayaw niyang umeksena at pinagpasa ko siya kung anong nais lamang niyang gawin. In fact, inintay lamang talaga niya na dumating si Pangulong Marcos bago siya tuluyan tumulak pabalik na Naga. Sinubukan namin makapanayam si Robredo pero tumanggi ito. Pero sabi ng kanyang tagapagsalita, si VP Leni naman has been very, very clear doon sa kanyang posisyon na anumang healing, anumang reconciliation, kailangan nakatungtong yan sa hustisya at sa prinsipyo. At sa tingin ko, hindi pa rin nagbabago yung posisyon niya on that matter. Hindi rin nabanggit ng Pangulo sa kanyang talumpati ang pagkikita nila ni Robredo, pero iginiit niya ang kahalagahan ng unity o pagkakaisa. Mula pa sa simula, magkakaisa ang hangad ko para sa isang mas mabisa at epektibong pamamahala. Maaring may pagkakaiba tayo sa paniniwala at sa opinyon, ngunit alam ko na tayo ay pinagbubuklod ng iisang hangarin na may angat
ang antas ng pamumuhay ng bawat isang Pilipino. Bago ang pagkikitang ito ni Robredo at Marcos, matatanda ang binisita rin ni Vice President Sara Duterte si Robredo sa kanyang bahay sa Naga. Pagkatapos nito, tinungo naman siya ng mga kaalyado ni Pangulong Marcos na sina Nooy DILG Secretary Benor Abalos at Senador Bong Revilla. Sinabi noon ni Robredo, walang halong politika ang mga naging pagbisitang ito dahil lahat welcome na bumisita kapag pista ng Birhen ng Peña Francia. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal ang inyong saksi. Sa susunod na linggo, posible magsimula ng amihan season na hudyat ng mas malamig na panahon. Pero ayon po sa Pag-asa, maaaring mas maulan ang amihan season ngayong taon dahil po sa La Nina. Saksi, si Jamie Santos. Gabi-gabing nakapwesto sa kantong ito sa Anonas, Quezon City, si Aling Gemma para magtinda ng kape at balot. Napansin daw niyang lumalamig na ang hangin. Kaya dumarami na rin ang bumibili ng kanyang paninda. Medyo malamig na. Giniginaw na ako, parang gusto ko na umuwi. Ayon sa Pag-asa, posibleng sa susunod na linggo, magsimula na ang amihan o northeast monsoon na hudyat ng mas malamig na panahon habang papalapit ang Pasko. Karaniwang nag-uumpisa raw ito sa pagitan ng huling linggo ng Oktubre o unang linggo o ikalawang linggo ng Nobyembre. Yung ating mararamdaman na panahon o yung temperatura po natin ay unti-unti rin bababa, lalo na po sa may northern Luzon area na kung saan sila po yung unang maaapektuhan ng northeast monsoon or amihan. Sa Metro Manila, unti-unti naman daw mararamdaman ang amihan pagpapatapos na ang buwan ng Disyembre at pagpasok ng buwan ng Enero. At dahil sa inaasahang posibleng La Nina sa bansa, posible raw na maging mas maulan ang amihan season ngayong taon. Magkaroon po tayo ng above normal rainfall conditions lalo na po sa eastern section ng bansa. At dahil nga po kapag may northeast tayo, malakas yung easterlies, prone po yan sa formation ng shear line. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Naniniwala si Senate President Chis Escudero na hindi magandang ideya na si Senator Roland o Ronald Bato de la Rosa ang manguna sa investigasyon ng Senado sa drug war ng Duterte administration. Mas maganda siguro kung hindi sila mismo ang manguna ng komite yun para walang aligasyon na ito'y personal at hindi impartial at hindi fair. Ipinarating na raw yan ni Escudero kay De La Rosa. At sabi ni De La Rosa, ayos lang daw ito sa kanya. Si De La Rosa ang unang PNP chief na itinalagaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong gera kontra droga. Mungkahi naman ni Senador Risa Ontiveros ang Committee of the Whole o lahat ng mga senador ang dapat na duminig sa issue. Ito raw ay para maging mas panatag at mas maengganyo ang mga biktima ng drug war na sumali sa pagdinig. Sinisikap po naming makuha ang panig ni De La Rosa ukol dito. Nababahala ang World Health Organization sa pagdami ng mga batang overweight sa Western Pacific region na kinabibilangan ng Pilipinas. Saksi, si Bernadette Reyes. Ang pagiging overweight daw ng mga bata, isa sa mga pinakaseryosong hamon sa pangkalusugan na nakakaapekto sa lahat ng bansa sa Western Pacific region, kabilang ang Pilipinas. Ayon sa WHO noong 2022, tinatayang 8.2 million ng mga bata under 5 years old ang overweight sa Western Pacific region. Mas mataas kumpara sa 7.7 million noong 2012. Kabilang ang Pilipinas sa bansang nakapagtala ng pagtaas ng bilang ng obesity sa naturang age group. If you see the reports, we are monitoring the obesity in children. Alarming, it is rapidly increasing. That will result in the NCD when they are adolescent or as young children. So this is alarming. The increase shifting to NCD. Aging, and then increasing use of the tobacco, alcohol, and then environmental factors. Bukod sa obesity, ang pagkonsumo ng alcohol at tobacco ay mga risk factors sa non-communicable diseases tulad ng heart disease, stroke, diabetes at cancer. Na ayon sa report, nagiging sanhi ng halos 9 out of 10 causes of death sa rehiyon. Nagbago na mula sa infectious diseases na kadalasang sanhi ng pagkakasakit at pagkamatay noon. The processed food, unhealthy food are much cheaper than the healthy food. And if you go and look for healthy food, they are the most expensive and it's difficult to get.
I think it's a multifactorial issue. It needs a whole of government, whole of society approaches. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Saniparsang naharang ng mga otoridad ang tangkang pagpuslit ng diesel galing sa isang barko sa Batangas Port. Isasalin sa 4 na truck ang nasa 1.8 million na litro na kargang diesel ng MT Cassandra na aabot sa 95 million pesos ang halaga. Arestado ang 10 tripulante kabilang ang 2 Indonesian. Hawak na sila ng Bureau of Customs habang hinihintay na ma-inquest. Hinihingan pa sila ng reaksyon at inaalam pa ang tunay na may-ari ng barkong kumpiskado pati ang mga truck para sa inventaryo. Hinala ng otoridad, sindikato ang nasa likod ng oil smuggling. May tinukoy rin silang 2 lugar kung saan naglilipat ng petrolyo sa laot bago dalhin sa mismong pantalan. Consolidation para sa PUV Modernization Program ng gobyerno muling binuksan ng LTFRB hanggang November 29. Yan ay matapos makiusap ng ilang senador na pagbigyan ng mga tsuper at operator na hindi pa consolidated noong Abril. Ayon sa LTFRB, pagbibigyang makasali sa mga kooperatiba ang mga mag-a-apply. Pero hindi na sila maaaring bumuo pa ng bagong cooperative, maliban na lang sa mga ruta na wala pang nakatayong kooperatiba. Inanunsyo rin ng LTFRB na makatatanggap ng fuel subsidy ang mga mag-a-apply sa bagong extension. Hiling na hospital arrest ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy, hindi pinagbigyan ng korte. Tugon daw ng Pasig RTC Branch 159, may general hospital naman sa loob ng Camp Crame kung sakaling magkaroon ng emergency. Sabi ng abogado niyang si Attorney Israelito Torion, iaapilan nila ang desisyon ng korte. Sa gitna naman ng pagtatanggol niya kay Kibuloy, nahaharap ngayon sa reklamong sedition at inciting to sedition si Torion. Gayon din si Kingdom of Jesus Christ Executive Secretary Eleanor Cardona, dating NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy at 9 na iba pa, kabilang ang ilang vloggers. Ayon kay PNP CIDG Director at nooy PRO 11 Chief Police Brigadier General Nicolas Torre III, dahil ito sa pagharang ng mga inirereklamo nung sinusubukan nilang ihain ng arrest warrant kay Kibuloy at iba pang akusado. Handa naman daw si Torion na sa lagi ng mga reklamo, nalilihis lang daw ng reklamo ang issue. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga iba pang idinawit sa reklamo. Suspended Porac, Pampanga Mayor Jaime Capil handang harapin ang reklamong graft na inihain laban sa kanya. Kaugnay yan sa pagbibigay ng permit ng Porac LGU sa Lucky South 88 Pogo sa Porac, Pampanga. Giit ni Capil, nalaman lang nila ang reklamo sa media at wala pang kopya ng asunto. Ang paghahain daw ng reklamo ay hindi nangangahulugan ng pagkakasala. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Break muna sa drama at misteryo dahil may birthday surprise ang Widows War family para kay Bea Alonso. Bukod sa masarap na kainan sa set, nagkantahan din sa panguna ni Jerry Gonzalez na tumugtog pa ng gitara. At si Jean Garcia naman, naghain ng wow, lechon. Nagpasalamat si Bea at napasabi ng mahal ko kayo. At meron ding early birthday celebration si Bea, kasama naman ang ilang persons with disabilities. Masaya raw si Bea na nakapaghatid ng saya sa isang komunidad na malapit sa kanyang puso. Mga kapuso, hindi po ba mahirap ka-bonding yung mga ayaw mamansin? Aba, kaya na lang ng isang alagang pusang halos bumaligtad para lang makaiwas. At eto, marunong pa magsumbong. Ating saksihan. Kulitan time na, pero si Mingming ayaw yatang paistorbo. Ang kaso, na-corner siya. Kaya para makaiwas, ayan, umikot-ikot at halos tumihaya. Pag nahiga si Mingming, ang tugon sa pambubuisit, do not disturb. At pag di tinigilan, aba, marunong magsumbong? Gawain natin mamaya. Ako yung pusa pag
Pag ginagawa sila ng kamay, parang ano sila, yung takot na lumalaban. Tapos sa kanya kasi, pag nilambing ko, ginaganon ko lagi. Ngayon, hindi ko asahan na ganun yung magiging reaction niya. Tawa kasi ang dami niyang style. Eh paano kung siya naman ang hindi pansinin? Kunyari, hinahanap, pero nando lang naman siya. It's a prank, Mingming. Ayon sa kanyang fur parents, hindi naman laging nangi-snub si Mingming. Minsan, game siyang kabanding. Hinahanap ang nagtatago. Eh ayan, siya tuloy ang nagulat. May time po na sobrang lambing niya, talaga pong tumitik po siya pag kinakausap. Inaasar-asar ko po siya nung time na yon na binubisit ko po siya, parang nagpapapansin po ako sa kanilang dalawa. Moody man o nagpapapansin, hindi maikakaila ang labis sa tuwang dulot ni Mingming kina Maylene at Benji. Sa umaga sinababiyahe po ako eh. Pag-uwi ko sa tagal kong umakyat sa taas, nauna na yun dito sa higaan. Nauna na natutulog. Kasama ko lagi natutulog to, ma'am. Minung-minuto po yung namin sa kanya, yung paglalaro, parang talagang bata. Kumbaga siya pa yung baby namin. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Hope is back on the streets. Na-discharge na po mula sa kanyang military service si J-Hope ng BTS. At sa 1.5 taon ng enlistment, napagtanturaw ni J-Hope ang lawak ng pagsisikap at dedikasyong inilalaan ng mga sundalo para sa kanilang bansa. Nagpasalamat din siya sa suporta ng fans nilang ARMY. Natuwa naman ang fans sa kapwa BTS member na si Jin, na siyang humawak ng mga mikropono habang nagsasalita si J-Hope. Nagdaos ng sari-saring welcome back, mga J-Hope Project, yung mga fans na ARMY. At pagka-uwi ni J-Hope, agad siyang nag-livestream para magkwento ng kanyang mga karanasan. Mga kapuso, 69 na araw na lang, Pasko na. Maraming salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.